Ang pag-ibig ay walang pinipiling panahon. Minsan akala natin ay wala ng pag-asa na makatagpo tayo ng taong magmamahal sa atin. Pero ang hindi natin alam ay may isang tao na naghihintay lamang na lingunin at pansinin natin. At ang tao na yon ay ang magbibigay kulay sa mundo nating nababalot na ng lungkot. Dear Papa Dudut, maligayang araw po sa inyo Papa Dudut at ganoon na rin po sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel. Lalong-lalo na sa mga kagaya kong senior citizen pero may pusong millennial. Alam nyo ba sobrang laki ng naitutulong ng inyong channel sa akin lalo na sa mga araw na feeling senti ako. Ito na lamang kasi ang pinakaangkop na libangan para sa akin. Hindi na kasi ako nakakapanood ng TV o nakapagbabasa ng dyaryo dahil malabo na ang aking mga mata. Kaya hindi ko na nai-enjoy ang mga yon. Kaya nga sana ay mabasa po ninyo ng maayos itong sulat ko kahit medyo magulo na ito. Basta sisikapin ko na may kwento ng maayos ang gusto kong ibahagi para sa gabi na ito. Isa lamang ang naging nobyo ko noon pero marami akong naging manliligaw Papa Dudut. Ayun nga lang maaga rin talaga akong nakapangasawa. Noong malaman kasi ng mga magulang ko na may nobyo na ako ay kaagad nila akong pinakasal kay Manuel. Dapat pala mas ginilangan ko pa ang pagtatago sa relasyon namin para hindi ako naipakasal sa kanya kaagad. Pero wala naman akong pinagsisisihan sa ilang taon ng pagsasama namin dahil napakabait at napakasipag niyang asawa. Ginawa niya ang lahat para maibigay sa amin ng anak kong si Kim ang maayos na buhay. Nabigyan niya kami ng maayos na tirahan at napagtapos niya ng pag-aaral si Kim Papa Dudut. Maayos na ang buhay namin dahil nagtatrabaho na si Kim nang mamatay naman sa atake sa puso ang asawa ko. Yun ang isa sa mga pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko. Ganon pa man ay wala akong ibang choice kung hindi ang tanggapin na wala na talaga si Manuel. Hindi naman nagkulang ang anak ko sa pagpaparamdam sa akin na kasama ko pa rin siya. At sa sobrang pagmamahal at pag-aalaga niya sa akin, nakalimutan na niya yata na bumuo ng sarili niyang pamilya. 41 ka na pero hindi ka pa nag-aasawa. Wika ko nang minsang magkasama kaming nagmemeryenda ni Kim sa sala. Ma, sa tanda ko ba namang to umaasa pa rin kayo na mag-aasawa pa ako? Komento naman ni Kim. Abay syempre naman at saka kahit paano gusto ko naman na maranasan mo rin magkaroon ng sariling pamilya. Ang wika ko naman. Ma, tanggap ko na hindi ako makakapag-asawa at saka kontento na ako na kayo yung kasama ko sa buhay. Katwiran niya. Sus talaga? Hindi ka ba naiinggit sa mga kaedad mo na may masaya ng pamilya? Tanong ko pa. Syempre kahit papaano naiinggit din, sagot naman niya. O kita mo na anak, bakit kaya hindi ka kumilala ng pwede mong mapangasawa balang araw? Suhestyon ko. Sige nga ma, magbo-boyfriend ako. Tapos mag-aasawa o tapos sino mag-aalaga sa inyo? Tanong naman niya. Bakit? Kapag nag-asawa ka na ba iiwanan mo na ako? Pagbabalik ko naman ng tanong sa kanya. Hindi naman po pero syempre iba pa rin kapag buong atensyon yung naibibigay ko sa inyo. Hay nako, wag na nga nating pagtalunan to ma. Basta ako masaya ako na naalagaan at nasasamahan ko kayo kapag kailangan nyo ko. Sige na, ituloy nyo na yung pagkain ninyo. Wika pa niya. Anak, ano kaya kung ako na lang ang mag-asawa? Nakangiting tanong ko. Muntik namang mabilaukan si Kim dahil sa sinabi ko. Timing na timing yung joke nyo ha. Kung kailan ngumunguya na ako saka pa kayo magbibiro ng ganyan. Nauubong wika niya. Uy, hindi ako nagbibiro anak ha. Ang sabi ko naman. Ha? Seryoso kayo dyan ma? Bakit yun naman biglang naisip yan? Kunot ang noong tanong ni Kim. Kasi kung ako lang yung iniintindi mo, kaya hindi ka pa nag-aasawa di mag-aasawa na lang ako para may mag-alaga na sa akin, hindi ba? Natatawang sagot ko naman. Ewan ko sa iyo ma. Mukhang gusto niyo pa akong unahan Pagtawa na lang din sa akin ni Kim.
Ang anak kong si Kim na lang ang kasakasama ko sa buhay, Papa Dudut. Hindi na kasi siya nakapag-asawa mula nang mamatay ang asawa ko. Itinuon na lamang niya sa akin ang pag-aalaga at atensyon niya. Ni hindi ko na nga nalaman kung nagka-boyfriend ba siya pero may mga umakyat naman ng ligaw sa kanya noon. Hindi niya lang in-entertain dahil lang sabi niya ay hindi niya type ang nanliligaw sa kanya. Ang lagay tuloy ay mukhang mauunahan ko pa siyang makahanap ng forever ang anak ko. Matagal na rin naman akong byuda. At ngayon sa edad kong mahigit 60 ay mukhang pagkakalooban pa ako ng Panginoon ng panibagong pagkakataon para magmahal ulit. Papadudot dala ng pag-iisa ko sa bahay maraming programa sa radyo na nasubaybayan ako. Hanggang sa isang araw ay sinubukang tumawag sa isang AM radio station kung saan ko inere ang landline number ko. Sinabi ko na naghahanap ako ng kaibigan o makakausap kaya iniwan ko sa angkor ang telephone number ko. Nang panahon na yon ay gusto ko lang talaga ng kaibigan o makakausap para maalis ang pagkainib ko kapag nasa trabaho na si Kim. At nag-iisa ako sa bahay. Gusto ko lang ng kausap para pampalipas ng oras. Ang hindi ko alam ay doon na pala nagumpisang magbago ang takbo ng aking buhay. Ilang minuto lang ang lumipas pagkatapos na may ere sa radyo ang landline number ay biglang nagring ang telepono at kaagad ko namang sinagot yon. Hello? Pagbati ko. Hello? Ito ba si Sharon? Yung tumawag sa radyo? Tanong ng boses lalaki sa kabilang linya ng telepono. Ako nga, sino ka? Tanong ko rin. Nakikinig din kasi ako dun sa istasyon kung saan ka tumawag. Kaya nakuha ko yung number mo, sagot niya. O tapos, tanong ko ulit. Wala naman. O sige na at ibababa ko na ito, salamat. Wika niya bago binaba ang tawag. Takang-taka ako noon kasi hindi niya man lang ako hinintay na makapagsalita, Papa Dudut. Mabuti na lamang at may caller ID ang telepono namin kaya natawagan ko siyang pabalik. Hello? Pagsagot ng lalaki sa kabilang linya. Bakit mo binaba ang tawag? Masungit ko namang tanong. Para kasing ang sungit-sungit mo sagot niya. Masungit? Hindi naman kita sinungitan pangangatwiran ko. Basta parang ang sungit ng tono mo, wika pa niya. Ano bang pangalan mo? Tanong ko. Lando? Lando na lang ang itawag mo sa akin, sagot niya. O sige na Lando at mukhang hindi ka naman interesadong kausapin ako. Naiinis na wika ko. O sige, pagsang-ayon naman niya na lalo kong kinainis. At doon na rin natapos ang pag-uusap namin. Ni hindi man lang ako pinigilan nang magbabay na ako sa kanya. Buong araw pa ako naghintay ng tawag pero hindi na nagring pa ang telepono namin. Hanggang sa makauwi na sa bahay si Kim at naging normal na lamang ulit ang araw ko noon dahil ginawa ko ang mga palagi kong ginagawa. Pagluluto ng hapunan, paghahanda hanggang sa pagliligpit. Nay, hindi po ba kayo matutulog? Tanong ni Kim. Matutulog na rin ako maya-maya anak. Tatapusin ko lang tong programang pinapakinggan ko sa radyo. Ang wika ko naman. Nauna nang pumasok si Kim sa kwarto para magpahinga. Samantalang ako ay nakikinig pa rin ng radyo. Patapos na ang dramang pinakikinggan ko nang biglang mag-ring ang telepono namin. Medyo nagulat pa ako noon dahil palalim na rin ang gabi ng mga oras na yon. Hello? Eto ba si Sharon? Sabi ng boses lalaki sa kabilang linya. Ako nga, sino ka? At bakit ka tumawag gabi na? Tanong ko naman. Si Lando to yung tumawag sa'yo kanina. Sagot ni Lando. Akala ko ba nasusungitan ka sa boses ko? May inis na tanong ko. Wala akong sinabing ganun ang sabi ko, yung tono parang masungit. Pero yung boses mong maganda, masarap pakinggan. Ang wika naman niya. Sus ng bola ka pa. Gabi na, bakit ka tumawag? Hindi ka ba matutulog? Tanong ko. Hindi ako makatulog Gusto ko munang marinig ang boses mo. Sagot niya naman.
O ngayong narinig mo na ang boses ko, ayos na, sige na, babay na, pagsusuplad ako pa. Uy teka lang, pwede ba ako makipagkaibigan sa'yo? Paghabol na tanong niya. Hindi pwede, ayoko nang may tawag ng tawag sa akin, lalo na sa gabi, wika ko. O di sige, ikaw ang bahala, kung ayaw mo talaga, hindi na kita pipilitin, ang sabi niya. Okay, sagot ko. Okay, wika rin niya. Saglit na katahimikan ang namagitan sa amin bago ko narinig ang pagtawa niya. O anong tinatawa-tawa mo dyan? Tanong ko. Kasi sabi mo hindi pwedeng makipagkaibigan at saka ayaw mo nang may katawagan ka sa gabi. Pero hindi mo naman may baba yung telepono. Ibig sabihin, gusto mo rin, ang sabi niya. Ha? Nasabi ko na lang. Aminin mo na kasi gusto mo rin akong makilala, hindi ba? Sabi pa niya. Hindi pagtanggi ko naman. Talaga ba? Bakit hindi mo pa rin ako binababaan ng telepono? Natatawang tanong niya. Ewan ko sa'yo, bahala ka nga dyan. Inis na sabi ko bago binaba ang telepono. Hindi ko kasi masakyan ang trip ni Lando o sadyang malakas lang talaga siyang mangasar ng mga oras na yon. Pero kinabukasan tumawag ulit siya pero mas malambing ang boses niya. Naging mas maayos na rin ang pag-uusap namin noon hanggang sa natuloy na sa masayang kwentuhan. Hindi na kasi siya nangaasar at mas maayos na siyang kausap noon. Marami kaming napagkwentuhan na tungkol sa mga buhay namin. At mula nga noon papadudot, naging mas madalas ang pagiging magkatawagan namin ni Lando. Wala rin namang ibang nakakuha ng landline number ko bukod sa kanya. Kaya wala rin akong ibang naging katawagan. Nung una wala naman talaga akong balak na patagalin yung pagiging magkaibigan namin ni Lando sa telepono. Kaya nga lang unti-unti ay nai-enjoy ko na rin ang pakikipag-usap sa kanya. Ang dami rin kasi niyang mga hirit at biro. Hanggang sa hindi ko na namalaya na halos siya na lang ang nakakausap ko sa telepono sa buong maghapon. Nagtagal ng ilang araw, linggo at buwan ng pagiging phone pal namin ni Lando. At aaminin ko na sa bawat oras na nakakausap ko siya ay nagiging masaya talaga ako. Nawawala ang pagkainip ko sa bahay at nagiging masaya ako. Para bang kami lang ang tao sa mundo kapag kausap ko siya. Kahit nga minsan ay paulit-ulit na lang ang topic namin ay nag-enjoy pa rin ako. Siguro ay ganun lang talaga kapag masaya ka sa nakakausap mo. At nararamdaman ko noon na mas lalo ko siyang nakikilala kahit na hindi pa kami talaga nagkikita. Hindi nagtagal ay nagkapalagayan kami ng loob ng hindi namin inaasahan. Alam niyo ba yung feeling na sobrang natural lang ng lahat? Kusang naging magaan ang loob ko sa kanya. At pakiramdam ko naman ganon din siya sa akin. Sa totoo lang ay ayos na sana ako sa ganon. Yung tipong sa telepono lang kami nagkakausap pero napapasaya na namin ang isa't isa. Alam ko naman na pareho kami ng nararamdaman dahil may ilang beses na inopen sa akin ni Lando ang tungkol sa feelings niya. At syempre naging open din ako sa kanya. Para sa akin kasi ay okay lang na alam namin ang nararamdaman namin para sa isa't isa kasi magkausap lang naman kami sa telepono. Ayun nga lang papadudot na laman ng anak kong si Kim ang tungkol sa pakikipag-phone pal ko. Nakita niya kasi sa bill namin ang telepono na tumatawag sa bahay at tinatawagan ko kapag nasa trabaho siya. Nung una tinatanggi ko pa si Lando at sinabing isa lang siyang matagal na kaibigan. Pero kilala ako ni Kim kaya hindi na ako nakapagtago pa sa kanya ng sikreto noon. O sige na nga sasabihin ko na, si Lando yun. Matagal na kaming nagkakatawagan pag-amin ko sa kanya. O tapos, tanong niya. Ayun, medyo nagkakamabutihan na rin kami pero syempre sa telepono lang naman yun, wika ko. Nagkakamabutihan? Anong ibig niyong sabihin? Tanong pa niya. Magaan yung loob ko sa kanya, ganun din naman siya sa akin, sagot ko. Paano kung may asawa at mga anak siya? Tanong ni Kim.
Ang sabi naman niya biyudo na raw siya. Sagot ko naman. Naniwala naman kayo? Inis na tanong pa niya. Oo, mukha naman siyang hindi nagsisinungaling. Saka anak, hayaan mo na ako. Minsan na lang naman akong sumaya. Ang sabi ko sa kanya. Hindi pwede ma. Malakas ang kutob ko na pinaglololo ko lang kayo ng Lando na yon. Baka mamaya budol-budol pa yun. Basta kahit na ano pang sabihin ninyo, wala pa rin akong tiwala sa taong yan. Pero sige, ganito na lang ha. Wag niyo muna siyang tatawagan at wag niyo muna siyang kakausapin kapag tumawag siya sa inyo. Kukunin ko yung address niya at tayo mismo ang pupunta sa bahay niya. Mainam nang nakakasiguro. Pero malakas talaga ang kutob ko, may tinatago yung lalaking yan. At kapag napatunayan kong meron nga, ako mismo ang gagawa ng paraan para hindi na kayo magkausap sa telepono. Ang wika ni Kim. Papadudot, hindi naging ganon kaganda ang pagtanggap ng panganay ko sa naging ugnayan namin ni Lando. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil alam kong pinapangalagaan niya lamang ako sa kung anumang pwedeng ikapahama ko. Lalo na sa kalagayan ko na hindi nakakakita. Ramdam ko naman na mabuting tao si Lando pero tama naman si Kim. Hindi kami nakakasiguro hanggat hindi namin siya nakikilala ng personal. Aaminin ko ng panahon na yon medyo napaisip din ako sa paano na lamang kung tama ang kutob ng anak ko. Paano kung ang nagmamay-ari ng maamong boses na kausap ko araw-araw masamang tao pala? Doon na ba matatapos ang lahat? Mawawala na ba ako ng kaibigan na makakausap sa tuwing mag-isa lamang ako sa bahay? Mababawasan na naman ba ako ng dahilan para muling maging masaya? Papadudot, tinupad ni Kim yung sinabi niyang hahanapin niya ang address ni Lando at siya mismo ang gagawa ng paraan para makilala siya ng personal. Magkahalong kaba at pananabik ang naramdaman ko noong una. Nasasabik ako na sa wakas makikilala at makakausap ko na rin ng personal si Lando. Pero kabado pa rin kasi pwedeng hindi ko na ulit siya makausap kahit sa telepono man lang. Lalo na kung mapatunayan ni Kim na hindi siya mapagkakatiwalaan. Walang kaalam-alam si Lando na hanapin namin ng anak ko kung saan siya nakatira. Na isang araw ay bigla na lang kaming magpapakita sa pintuan ng bahay niya. O kami naman ni Kim, wala ring kaalam-alam kung ano ang madadat na namin. Oo, sorpresa ang pagbisita namin kay Lando pero inihanda na rin namin ang mga sarili namin dahil maaaring sa pagpunta namin sa kanya ay gulatin din kami ng isang malaking sorpresa. Medyo magulo ang lugar na pinuntahan namin, papadudot. Bawat kanto ay may nagiinuman na mga lalaki. Nahirapan din kaming hanapin ang bahay ni Lando dahil hiwa-hiwalay ang mga bahay doon. Ilang beses pa kaming nagtanong sa mga nadadaanan naming mga bahay hanggang sa matunto na namin ang bahay niya. Gulat na gulat si Lando nang makita kami. Pero syempre hindi niya pa naman ako kilala noon kaya sinabi ko sa kanya na ako si Sharon, ang babaeng lagi niyang katawagan. Nakita ko ang pagkagulat at tuwa sa kanyang mukha at masaya niya kaming pinapasok noon sa maliit niyang bahay. Pasensya na kayo ha, hindi ako nakapaghanda. Hindi ko naman kasi alam na darating kayo, ang wika ni Lando nang makapaglabas ng juice at biskwit sa amin. Sinadya talaga namin na hindi pa alam sa inyo. Matanong ko lang wala ba kayong kasama dito? Pag-uusisa ni Kim. Wala yung nag-iisa kong anak nakapag-asawa na. Tapos yung misis ko naman matagal nang sumakabilang buhay. Sandali lang. Ipapakita ko sa inyo yung mga litrato niya noong nabubuhay pa siya. Kwento naman ni Lando. Akmang tatayo na siya nang pigilan siya ni Kim. Hindi na po. Hindi na rin naman po kami masyadong magtatagal. Gusto lang talaga naming makita kung totoo yung sinasabi niyo kay mama na biyudo na kayo at mag-isa sa buhay, ang wika ni Kim. Ganun ba ngayong napatunayan ko na sa inyo na nagsasabi ako ng totoo, may pagdududa pa rin ba kayo sa akin? Nakangiting tanong ni Lando. Tingnan na lang po natin sa mga susunod na araw. Ano, tara na ma? Ang baling naman sa akin ni Kim. Agad-agad, pagtanggi ko naman.
Opo ma, sa telepono na lang kayo mag-usap, ang wika naman ni Kim. Ibig sabihin papayagan mo na kami mag-usap sa telepono? Natutuwang tanong ko. Para akong bata na pinayagan ng magulang na magpaligaw sa lalaking gusto ko. Opo sige na basta umuwi na tayo, ang wika pa niya. O sige Lando, salamat sa pagpapatuloy mo sa amin ha. Pasensya ka na rin kung nabigla ka namin, ang sabi ko sa kanya. Wala yon, mainam na rin to at nagkita na tayo. Ingat kayo sa pag-uwi ninyo ha, sagot naman ni Lando. Hay, isang napakalalim na hinga ang napakawalang ko ng araw na yon, Papa Dudut. Sa wakas ay napatunayan ni Lando na totoo lahat ng sinasabi niya sa akin sa telepono. Na isa siyang byudo, na wala siyang kinakasamang iba. Sa madaling salita ay wala siyang sabit. Ang anak ko namang si Kim kahit na hindi umamin alam kong nakahinga din ng maluwag, ngayong sigurado na siya na hindi masamang tao si Lando. At mula noon ay hinayaan niya na kaming makapag-usap ng malaya. Hindi niya na binabantayan ang pagkitelebabad ko at ayos lang sa kanya na aalis siya ng bahay at uuwi na magkausap pa rin kami ni Lando. Ang siyasya ko lang talaga noon lalo na at parang naging formal na kahit papaano ang relasyon naming dalawa. Kahit naman noong hindi pa kami nagkikita ng personal, na iparamdam naman namin ang espesyal na pagmamahalan namin para sa isa't isa kahit sa tawag lang, Papa Dudut. Kaya lang kung kailan wala nang hadlang sa amin saka naman unti-unting nagbago ang lahat. Bigla ko na lang naramdaman ang pagbabago kay Lando lalo na sa boses niya sa tuwing magkausap kami. Nabawasan ang mga lambing at tawa niya. Nagsimula na siyang maging malamig sa akin at naging madalang na rin ang pagtawag sa telepono namin. Dati halos 10 beses sa isang araw kaming mag-usap. Pero unti-unting nabawasan yon hanggang sa lumipas na ang maghapon na wala akong natatanggap na tawag sa kanya. Sobra kong kinalungkot yon, Papa Dudut, at sa edad ko na ito, makakaranas na pala ako ng tinatawag na mga millennial na ghosting. Minsan ko pa rin naman siyang tinawagan pero madalas na hindi na niya yon nasasagot. Kung masagot niya man ay sasabihin niya na busy siya at tatawagan niya na lamang ako. Pero hindi naman niya ako tinatawagan. Hindi ko man sabihin ang pangyayari na yon sa anak ko ay napansin niya kaagad ang pagiging malungkutin at matamlay ko sa bahay. At hindi lang yon ang napansin niya. Kung hindi pati na rin ang hindi pagtawag pa ni Lando sa bahay. Doon na ako umamin na parang ang nagkakalabuan na kami ni Lando. At sinabi naman ng anak ko na hayaan ko na lang daw si Lando. Mabuti raw na nakilala kaagad namin ang tunay niyang ugali. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang may kumatok sa pinto. Si Kim na rin ang nagpresenta na magbukas noon at naiwan ako na nakaupo sa may sofa. Ma, may bisita po kayo, ang wika ni Kim. Nalingunan kong pumasok ng bahay namin si Lando na may hawak na bulaklak. Pumunta naman sa kusina si Kim para magtimpla ng kape at naiwan kami ni Lando sa sala. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Hindi ko na naitago pa sa boses ko ang pagtatampo sa kanya. Ano pa Eddie, dinadalaw ka? Nakangiti namang sagot ni Lando. Bakit, may sakit ba ako para dalawin mo? Tanong ko pa sa kanya. May sakit lang bang dinadalaw? Nakangiti namang wika niya. Iba ka rin no? Matapos mong hindi magparamdam sa akin ng ilang linggo, dadalaw ka na lang dito? Inis na sabi ko. Nagtatampo ka ba sa akin? Sorry na. Wika niya sa apologetic na boses. Pasensya na kung matagal na akong hindi nagpaparamdam sa'yo. Nagpa-opera kasi ako ng mata. Paliwanag niya. Nagpa-opera? Bakit? Anong meron? Biglang nag-alalang tanong ko sa kanya. May katarata kasi ako, Sharon. Nung nakita kita ng personal at nalaman ko na hindi ka nakakakita ng maayos, gusto ko na maipaayos yung paningin ko, ang sabi pa niya. Sus, nagpapalusot ka lang yata wika ko. Hindi bakit naman ako mag-iimbento ng ganong kwento? Totoo yung sinasabi ko, Sharon. Matagal ko na rin namang gustong ipa-opera itong katarata ko pero ngayon ko lang naituloy. Ayaw ko kasi na maging pasanin ako sa sayo. Gusto ko kapag nagkatuluyan tayo
Ako yung magsisilbing paningin mo, wika niya. Wow ha, magkatuluyan ka agad. Hindi ka pa nga nanliligaw ng formal eh. Kontra ko naman. Bakit? Gusto mo ba? Nakangiti namang tanong niya. Aba wag ako ang tanungin mo. Kung gusto mo manligaw, gawin mo. Kung ayaw mo, di wag. Wika ko naman. Ikaw naman napakasungit mo talaga. Gusto ko lang namang marinig mismo sa'yo pero syempre kahit na anong isagot mo manliligaw at manliligaw pa rin ako. Wika pa niya. Ewan ko sa'yo, pasinghal na sagot ko. O nagtatapo ka rin ba? Tanong niya. Ewan ko Lando, basta masama ang loob ko na hindi mo man lang ako sinabihan bago ka hindi magparamdam ng matagal. Sagot ko naman. Kaya nga nagsusorry ako eh. Huwag kang mag-alala, babawi ako. Gagawin ko ang lahat para mawala yung tampo mo sa akin. Ngayong ayos na ang paningin ko, gusto ko ikaw lang ang nakikita ng mga mata ko. Wika naman niya, Papa Dudut. Papa Dudut, alam kong hindi na angkop sa edad ko ang makaramdam ng ganito pero hindi na ako magde-deny. Kinilig ako noong malaman kong lahat pala ng oras na hindi kami nagkakausap ni Lando ay ginamit niya para mapainam ang sarili niya. Para daw sa akin ay feeling ko ang haba-haba tuloy ng hair ko. Itinuloy na nga ni Lando ang formal na panliligaw niya sa akin. Napakatyaga niya. May mga sumubok din naman na manligaw sa akin pagkatapos kong mabiyuda. Pero ibang iba si Lando. Siya lang ang matyagang pumunta sa bahay namin para umakyat ng ligaw. Kaya matapos ang ilang buwan tinanggap ko na rin siya bilang nobyo ko. Hindi naging madali ang lahat para sa amin. Pero kahit kailan hindi niya ipinaramdam sa akin na kulang ako. Sa halip ay kinuha niya ang pagkakataon na yon para alagaan ako. Kaya sa abot ng makakaya ko sinusuklian ko lahat ng pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Alam mo sweet, ngayon ko lang napag-isip-isip kung gaano ako kaswerte. Wika ni Lando. Ikaw maswerte sa akin, paano mo naman nasabi yon? Tanong ko sa kanya. Kasi kita mo naman, alagang-alaga ako sa'yo. Ipinagluluto mo ko, inaasikaso mo ko, na dapat akong gumagawa kasi sa ating dalawa, ako yung walang kapansanan. Kaya sobra-sobra talaga ang pasasalamat ko sa Diyos na dumating ka sa buhay ko. Sagot pa ni Lando. O bakit? Hindi ka rin naman nagkulang sa pag-aalaga sa akin Kapag namamasyal tayo sa labas, hindi ka lang nagsisilbing mata ko, ikaw rin ang nagsisilbing tungkod ko dahil hindi ka nagsasawang akayin ako. Kaya kung meron mang mas dapat magpasalamat sa atin ako yun. Kontra ko naman. Abat mukhang nasobrahan naman yata yung pagiging madrama natin ngayon wika niya. Hayaan mo na, ngayon lang naman to. Bukas masungit na ulit ako sa'yo. Natatawang sagot ko naman. Pero sweet, ito seryoso na Ngayon ko lang to sasabihin. Kaya sana makinig ka ng mabuti. Kailangan kita sa buhay ko. Kailangan ko ang pag-aalaga mo, mahal na mahal kita. Gusto kita at kailangan kita sa buhay ko. Panimula niya na kaagad kong kinontra. Uy teka. Ang sweet sana nung message mo pero bakit parang pamilyar sa akin? May pinagkopyahan ka ba niyan? Tanong ko sa kanya. Meron ba? Baka katunog lang o kapareho. Ikaw naman, pagtatanggi niya. Talaga, paborito mo rin kanta yun Tanong niya. Dinabuking din kita, may pinagkopyahan ka nga, ikaw talaga, wala kang originality Pambubuko ko sa kanya. Pasensya ka na, yun naman kasi talaga ang gusto kong sabihin sa'yo. Natatawa namang wika niya. Hay nako, pasalamat ka at paborito ko rin kanta ang pinagkunan mo. Kundi hay nako, napapailing na wika ko. Sweet, yun din naman kasi ang gusto kong sabihin sa'yo. Na kailangan kita sa buhay ko at ikaw lang ang pinakamamahal ko. Sagot naman niya sa akin. Papa Dudut, pareho na kaming matanda ni Lando at sa tagal namin dito sa mundo iba't ibang love story na ang napakinggan, napanood, nabasa at nasaksihan namin. Pero masasabi ko ang kakaiba yung kwento naming dalawa. Pareho muna kaming nagmahal ng iba. Nagkapamilya at parehong kinuha sa amin ang mga taong minahal namin. Pero sa bandang huli ay pinagtagpo pa rin kami ng tadhana.
Pinagdaanan namin ang parehong sakit ng mawalan ng kabiyak para magkaintindihan at magkasundo ang mga nararamdaman namin sa bandang huli. Pareho kaming nagkaroon ng problema sa paningin para natutunan naming tignan ang isa't isa gamit ang mga puso namin. At yun talaga ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang tunay na pagmamahal. Sa ngayon po ay pinagpaplanuhan na namin ang pag-iisang dibdib namin na kung luluubin ay may sa katuparan sana ngayong 2022. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi namin ang aming love story. At para sa mga kabataan na namumroblema dahil wala pa ring love life, isihan nyo lang. Malay nyo naman hinahunting pa ni Cupido yung taong papanain niya para sa inyo. Maging matagal man ang paghihintay ay masisiguro kung magiging sulit ang lahat ng pagdaraanan ninyo papunta sa tamang tao. Basta hangad namin ni Lando ang ikakasaya ng inyong mga puso. Patuloy na nagmamahal, Sharon. Ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling edad o kasarian. Nasa anong panahon man kayo o edad, ang mahalaga ay wagas at tunay na pag-ibig ang nararamdaman ninyo. Kagaya na lamang ng kwentong pinadala ng ating ka-online na si Mami Sharon. Ilang beses man silang sinubok ng mga problema, pareho silang hindi bumitaw ng kanyang kapareha. At dahil totoo ang pagmamahal na kanilang nararamdaman para sa isa't isa, pinagtibay pa nito lalo ang kanilang relasyon. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang aking second channel, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.